Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, punta muna tayo sa mga pending kong requests. At andito yan sa Magic Notebook so far. Yung mga bagong requests, hindi ko muna re-reviewin. Yung mga pending muna natin. So far, although hindi pa tayo updated sa mga bagong uploads na battle sa flip top, actually sa zoning 18 at 19 meron pa tayong hindi napapanood, pero singit muna tayo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, di ba, pagpasok ng August, paghahaluin natin or pagsasamahin natin dito yung mga request videos, yung request na reviewin, yung mga pending at yung mga unwatch. So, ayun. To be honest, marami pa akong hindi napapanood na battles, di ba? Marami pa actually, pero focus muna tayo siguro sa request. Ilan lang naman to, yung mga pending ilan lang naman, pero ang madami yung mga bago eh, 'di ba? Pero siguro so far ito muna. So ayun, Psych versus Sparrow. Ito muna kasi mabilis lang yung battle na to. So baka makarami tayo para makapagpondo rin tayo ng ilang battle tsaka sa channel natin. So ayun, Psych versus Sparrow. Hindi na ako magbibigay ng insights. Shoutout sa nag-request nito na si Lobelia Nadwa. So si Ma'am Lobelia Nadwa na naman ang mamumuro sa request na to. So ayun, umpisaan natin sa Psych versus Sparrow, din sunod-sunod rin na natin yung mga pending dito sa Mahiwagang Notebook. So ayun, shoutout ulit Lobelia Nadwa. Ito yung request mo, Psych versus Sparrow. Game. Pananalang ulit, tahimik. Pakinggan, unang banat ni Fight. Yo! Check. Yo! Aking unang aksyon, pukulan ng punong malago, at isa sa kanilang bunga ngayong gabi, ang uuwing bigo. Aking letra'y ginto na di makita ng kahit sinong minero. Ito'y dayuhang hapon laban sa Pilipinong katipunero. Aking layon, aming nayon, maiangat ang antas. At kung sa tulayon, naaayon, matagal na akong matatas. Ako'y maginang lumakas, ako'y mababang tumaas. Yon, matagal na akong matatas. Ako'y maginang lumakas, ako'y mababang tumaas. Ako'y nakatagong, lumabas na sa sarado'y nagbukas sa pagbigkas. Kung na matigas, malamang mapilas. Siya, wala nang 187 aangat dito sa liga. Di na kayo makakabuo ng dinas. Tiya, bilang battle MC, ano ang iyong kakayahan? Bilang battle MC, ako'y Ferrari at ikay Volkswagen sasakyan. Bilang battle MC, ako'y champion ng freestyle tournament sa Mind Fields, sir. Bilang battle MC, baka mas pangilabutan pa ako kung kalaban ko'y si Sai Lin, sir. At speaking of Malabon, yan ang paborito kong pansit, na may baboy, may hipon, may itlog, at may mukhang pinirito na puset. At speaking of Malabon, tinanggal ko na ang N. Naging malabo ang Malabon dahil malabo mo akong gibain. Yeah. At ang pasimuno na hoodlum ay di na tumindi. Iniiputan kita sa ulo habang ginagamit ko si Cindy. At tulad ng dati, panalo'y nasa aking kamay. Kaya you can die, kasi ang score sa akin mamumultiply. Time. Okay.
sa buong round ni Tyke, ano no? Paano ko ba siya bibigyan ng komento? Pero sa tingin ko yung buong round ni Tyke, hindi ganon kadirekta. Pansin nyo ba? Hindi ko alam kung ganon nyo din napansin, pero sa tingin ko hindi ganon kadirekta yung yung returns ni Tyke para kay Sparrow sa unang round. Tignan natin sa 2 and 3, pero sa tingin ko pwede niyang ispit yun kahit hindi si Sparrow yung kalaban niya, kasi hindi ko nga maramdaman yun yung pinakapunto ni Tyke doon. Although props doon sa linis ng performance tsaka sa linaw ng pagbigkas niya ng delivery, pero yung punto medyo yung punto tsaka yung pinaka punchlines yung hinahanap ko medyo hindi ko lang na feel dun sa round na yon. Malay mo sa 2 and 3 makabawi si Tyke, pero yun, Sparrow, pakinggan natin. Unang banat, pakinggan natin si Sparrow. Yo. Akalain mo, Tyke, meron ka pang taba sa mukha para dumalo dito. Alam ko kung anong karakter meron ng grupo mo, Tyke, kaya hindi mo ako maloloko. Alam nyo ba na ang pinepesa sa akin na to ay napakatangang hindi man lamang nakaabot ng grade 6? Sabayan mo pa ng kagrupo mo si Husky na naglalako lamang sa Antipolo bayan ng mga makukulay na cutics. At yung kapatid mo, si Spike, yung pinendeho ng Bisaya niyang chicks na nooy lagi nagtitext kay Crazy Mix para muling makipag-six sa lise, di ba? Pero hindi sa minamaliit kita ang putang ina mo ka, dahil alam ko naman na ang talento sa pagsulat ng isang tao ay wala sa anumang uri ng pamumuhay at estado. Pero napakasagwa naman talaga para sa'yo, Tyke, na bilang isang naggagangster-gangsteran ay hamak na tindera lamang ng brat panty sa Antipolo. Kaya hindi mo kami mauuto kahit gaano pa magpakaamo yang pagmumukha mo, dahil alam ka naman na kaya ka na nagsumamo na makasali dito sa flip top ay dahil yung pinaplano na pati itong si Enigma ay macho pa mo na sa ganun ay mabigyan ka ng karir at mapagtakpan ng malaking kahihiyan dahil sa ginawa mong pagtatraidor noon sa Dunggalo. Totoo mga sinasabi ko, yun yung mga panahon na Crazy Family ang kalaban na ito. Dahil sa hindi niya kinaya, pasimple naghanap ng kakampi ang tarantado, nag-organize ng event, nag-invite ng mga matitigas sa Dunggalo. Tapos inutusan niya yung mga tambay sa kanila, naguluhin na sarili niyang event para palabasin Crazy Family yan ng gulo. Yo. At wag mo masyadong iisipin na binibisto kita, putang ina mo. Gusto ko lang ipaalam sa mga nandito na ako, si Sparrow, mula sa grupo ng Isawa Lopito, isang makatang respetado, talentado, itigit sa lahat ay walang sinasanto kahit sinong nakaharap sa daanan ko, papatulang ko kahit walang kakwenta-kwentang tao. Time. Patay. Medyo mahirap yung tapatan sa round 1, 'di ba? Pero ang masasabi ko lang, mas on point si Sparrow dito. Kumbaga, mas kalat yung mga references niya. Mas effective para sa akin, konti lang naman. Hindi naman ganun kalaki yung agwat ng performance, pero sa tingin ko mas effective yung ginawa ni Sparrow dito kasi kalat yung mga references niya. Although hindi natin alam kung totoo yung mga punto or reference na ginamit ni Tyke ay ni Sparrow, pero ayos maganda yung kung paano niya na-deliver, 'di ba? May slight convincing 'yun para sa akin. Hindi siya totally 100% na convincing hindi ko ganoon siya dinidescribe, pero may may instances or may at some point may glimpse na may question mark na totoo ba 'yon? Parang ang ganda ng pagkaka-deliver ni Sparrow sa linya na 'yun parang ganoon. Kay Tyke kasi dire-diretso. Tapos sa tingin ko talaga yung performance ni Tyke okay 'yun, malinis, pero medyo nagkulang sa pinakapunto sa mga references, kasi kung tihimayin nyo siya, mas maraming reference si Sparrow dun 'di ba? Tsaka mas mas para sa akin hindi ko alam kung para din sa inyo, pero para sa akin mas effective si Sparrow ng konting-konti lang. Hindi naman ganoon kalaki yung agwat ng round 1. Ibibigay ko kay Sparrow yon, siguro 8-7 in favor of Sparrow.
Siguro ang nilamang ni Sparrow para sa akin sa round 1 is yung mga references na direct kay Syke. Kasi yung round 1 ni Syke, hindi siya ganun ka-direkta. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yun, round 2. Pangalawang banat, pakinggan natin si Syke. Yo, sa mga banat mo sir, tingin mo, bully ka. Tindero ko ng brat panty. Alam ko kung paano mo nalaman kasi di ba kaninang tanghali lang bumili ka. At yung mga binabanat mo sa akin, old school, ang sarap itapon. Oo, grade 5 ako dati. Ang yabang mo porkit nakagraduate ka na ng grade 6 kahapon. Ano? Tapos sabi mo yung event ko, sir, mali ka ng info. Baka umuwi ka ng lumpo. Ito'y digmaan at duelo, balagtasang moderno, tugmaan ng henyo, palakasang kwaderno, giba ang Sparrow, wala na ang RO sa iyong pangalan ispa. Kapitan ng practi dahil masasabi ko lang sa'yo ay practice pa. Dahil di ka magaling, kaya wag kang magpiling. Bakit lumaban sa king? Ako ang hari ng ring, kaya chinitong bading. Dahil ako'y dumating, siguradong yuyuko ka. Wala kang tsansang manalo, dahil laban natin ay parang laban ni Donaire at Toshiyaki ni Shiyuka. Kung di mo nakuha, itanong mo sa pagong. At pag hindi ka sinagot, itanong mo sa tahong. Mukha kang maong sa pagkatao mo, matagal ka ng kupas. Mukha kang bayong sa pagkatalo mo, matagal ka ng butas. At ang tatas ay binabase, depende sa sinasabi. Hindi sa tulin at bilas na susukat ang maangas na klase. Nananabas to pare, ng sundalo ng kalye. Utak ko'y NPA wise. Ikaw ang halimbawa ng mababang uri, NFA rise. Sa sulatan na sukatan ako'y sultan sa tribo. Ubusan ng lahi aking laban, simot lahat ng binhi mo. At unos ang saniko, ako'y bagyong dumating dito sa liga, kung saan hindi makakaligtas sa pagkalunod ng lahat. Ultimo si Enigma. Time. Okay. Bigyan ko ng ng mabilis lang na judgment. Same yung performance level ni Syke sa 1 and 2. The difference was kumonekta yung mga rebuttals niya. Yung grade 5 ako, yabang mo porket nakagraduate ka ng grade 6 kahapon, vendor ako ng brat panty, alam mo kasi bumili ka. So yung rebuttals, actually sa rebuttals nagkaroon ng momentum si Syke. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, medyo bumalik kung ihiwalay mo yung rebuttals ni Syke, makikita mo na pantay talaga yung 1 and 2 performance niya. Yung energy, yung performance, yung delivery, yung pinakapunto. So, ganun pa rin actually, ganun pa rin yung concern ko. Yung effective at saka direct na references. Kasi, tingnan nyo, yung rebuttals sobrang naging epektibo nun para sa akin. Kasi direct direct kay Sparrow yun. Kung ano yung sinabi ni Sparrow, binalik niya, nirebat niya. Kaya, masasabi kong direkta yun. Pero pagdating dun sa pinakasulat ni Syke, medyo kinakapos sa ganung kategory. Diba? So, yun. Tingnan natin, Sparrow round 2. Yo, talabang banat, pakinggan natin si Sparrow. Ang puja to. Mahalaman ang hari ng ring, bading. Kinangina mo, hindi mo ako mapapaikot sa mga basic na tugmaan mo. At kung pag-uusapan lang ay ang talino mo, para ka ng alipin ko't anino ko. Kaya bago mo panahin ang ginagawa ko, tandaan mo na ang pamamaraan kong to ay siyang dahilan kung bakit kasama ka sa bilang ng mga tagahanga ko. Walang talk shit, taik ka ng ina mo. Para ka lang taik ng pusa sa bubungan. Natutuyot pag tag-araw, nalulusaw pag tag-ulan. Kaya kung kakanain mo rin lang ako dito sa flip-top ng tungkol sa katangahang kabobohan at kaking ko yan. Bukin ang ina, isipin mo muna ng paulit-ulit kung ano ang iyong pinagmulan. Arpinigas, tama, di ba? Arpinigas. May panigas-nigas ka pang nalalaman burat at singit mo lang naman ang egoy. Pero kakaiba tong taon to. Dahil siya lang ang bukod tanging dunggalo na nag-audition sa Blind Rhyme para magpa-homeboy. Ano yan? Para lang magkaroon ng movement. Sige, ibigay natin ang hilig ng tarantadon to. Tay, ang camera, sulitin mo. Batiin mo ang pamilya mo, kumaway ka at sabihin mong, Nay, tay, andito na ako sa flip-top, pukin ang ina-artista na ako. Pero hindi ka nakakatawa, tang ina mo. Lumayo-layo ka ng konti at baka hindi ko mapigilan pagpapapaluin ka.
Dahil sa napakasama mong anak at pati picture ng nanay mo'y pinagjajakulan mo pa. O di ba nahuli ka ng tatay mo nakatalukbong? Alam nyo ba kung ano ginamit nito, pantalukbong? Sa sobrang katangahan niya at kakamadali niya, akala niya kumot, hindi niya alam ang gamit pala niya ay kulambo. Pero teka, meron pa. Munti kang malimutan sabihin. Nag-PM nga pala sa akin yung shota mong bading. Ang sabi, boss, ikaw pala yung kalaban ni Tyke. Pakisabi naman, break na kami, hayop siya, yung titi niya may asin. Okay, so ang hirap bigyan ng ano yun, ng judgment kasi hindi natin alam kung ano kung freestyle ba ni Sparrow yun. Parang nagmumukha siyang freestyle no? Kasi 1-2-1-2. Pansin nyo ba? Hindi ko alam kung ganun nyo rin napansin yun. 1-2-1-2 yung atake ni Sparrow. So, may mga points or may mga parts sa round ni Sparrow na nagkakaroon ako ng question mark na, teka, freestyle ba yun? Kasama ba yun sa sulat niya? Parang ganun may tanong, may question Pero, yun, para sa akin, same din. Kung yung 1 ni Sparrow effective para sa akin, yung round 2 niya mas effective. So, I think parehas silang nag-evolve, parehas silang nagkaroon ng improvement sa performance. Si Tyke, nakuha niya yung momentum sa rebuttals, pero pagdating sa sulat, same dun sa 1 niya. So, I think slight edge, siguro 7.5 lang to para sa akin Pero, sige, 7 points ulit ang ibibigay ko kay Tyke dito since rebuttals lang naman siya nagkaroon ng momentum. Kasi pagdating sa writtens, ganun pa rin ineffective pa rin siya sa akin kasi hinahanap ko yung effective na references na gagamitin niya. Pero hindi yun dumating. Kay Sparrow naman, hindi natin alam kung freestyle ba yun o hindi, but naggamit niya ng maayos na spit niya, na deliver niya ng malinis, tapos effective pa. So, kaya sabi ko sa inyo, parehas yung 1 and 2 ni Tyke, tama, yung 1 and 2 ni Tyke, same energy, same performance level, nagkaroon ng rebuttal sa round 2, kaya medyo umangat. Pero pagdating sa sulat, same pa rin. Kay Sparrow naman, halos the same din 'di ba? Na nagkaroon ng improvement, nagkaroon ng maraming may 1-2-1-2, mas maraming mga punches, mas maraming mga linya yung tumatak talaga at dumirekta kay Tyke. So, yun. Di ko alam kung paano nyo nakuha or paano nyo na-receive yung mga ganung bara, pero I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin at opinion ko sa first 2 rounds. First 2 rounds, ibibigay ko yun kay Sparrow. Hindi ko alam kung sino yung panalo dito. Round 3, pakinggan natin. Pauling panat, Game. pakinggan natin si Tyke. Yo! Ano yung mga sinasabi mo? Ikaw ba si Sparrow? Ang corny mo? Aber. Yung nanay ko, pinagsasalsalan ko yung picture. Ikaw yung picture ng nanay mo, kinakantot mo sa pader. Gogo. Sabi mo pa kanina, yung titi ko may asin. Kasi kagabi sa bahay namin, dun ka pumunta. Yung titi ko may asin. Yung sayo may sibuyas, may kamatis at may paminta. Adobo na. Tangina. Sa aking bersong binuo, tiyak mababa unto. Malaking respeto sa 187 totoo. Pero hindi sa pagkakataon to. Ikaw ay ubod ng baba at di hubog sa gawa. Paano ka magiging mataas kung sa simpleng ulan lang ay ang dali niyong lumubog sa baha? At ito ay aking mundo dahil sining ko ang digmaan. Paano ka mananalo kung punchlines at bars ang kasiping ko sa higaan? Wala ang tining sa tugmaan. Ito, punto na to. Ang batayan, walang biles na nakasaad sa nilagdaan kong katayan. At bulag ang mata niyan sa pagmudlod sa bubugan. Anong panama ng sisiw sa panabong, sa taludtod na pupugan. At mismat siyang laban na to, patutunayan ko ngayon. Parang tinapatampusang kuting sa mabangis na leon. Ngayon, patay ang Sparrow ng malabod sa asasinaswat ng antipolo at profesional na hitman. Mga kalaban binaon at tinaon pan-trending. Kaya isa ko sa hitman. Kasabay ko ang pag-init ng venue, kaya tawagin mo akong hitman. At pag sinapak kita sa stage, ayon ang tunay na hitman.
Ako ang balakid sa pag-aklas ng mga taong negatibo, sayantipikong natipsi sa kamandag na siniko, armaletrang abakada sa paggamit, ganyan ako kalirikal. Ako ang batang rebelde sa aming dibisyon, suwail na anak literal. At isa kang Japorns, siya reference niya. Sa akin mo matitikman ng tunay na J-twist. Sasaiden, sisimutin, kung ang laman ng utak mo, hanggang sa marating mo ang stage ng crisis. At babarilen kita ng tuglaks upang di ka na makaahon. Sa revelasyon, ako ang may pinagpalang dila, Abaddon. Kapag tinalo mo ako swerte, kapag tinalo kita malas, at pag ako ang nanalo ngayong gabi, pakiusap, isunod nyo na si Smaglas. Time! Okay, strongest round ni Syke to. Nagkaroon siya ng mga references doon, yung mga names ng Battle MC nung time na yan. Balakid, Aklas, Silencer, Japorms, diba? Yun yung mga nabanggit niya. So, ito yung pinaka maraming references na sa round, sa buong battle ni Syke. Tsaka nagustuhan ko yung mga punto niya dito. Mas marami, mas okay to. So, ayun, yung mga punto niya kanina ba? Marami siyang mga inispit, mga binitawang mga punto para kay Sparrow. Nagustuhan ko yun kasi dito nagpakita 1 and 2, wala akong naramdamang ganon, wala akong napansing mga references para kay Sparrow, wala akong naramdamang mga punto para kay Sparrow. Kumbaga, pwedeng spit ni Syke yun kahit hindi si Sparrow yung kalaban ganon. Pero yung round 3, ayun, mas na-feel ko na mas direkta, mas pumupuntos, mas kumukonekta, di ba? So, ayun, round 3, strongest round ni Syke. Pero, syempre, pakinggan pa rin natin si Sparrow dito. Baka ano yung maging sagot niya dito. Game! Kukuling banat, pakinggan natin si Sparrow. Yo! Nagpakitang gilas ng konti sa freestyle. Kasi di ba ang mga hinanda mo hindi tumalab. Ang mga plano mong kainin ako, kaya andyan mo ngayon humilab at kumalam. Alam ko, Syke, gutom na gutom ka sa tagumpay. Pero kung alam mo lang, ang tunay na kahulugan ng salita na magaling, sana ay wala ka ng mukha na maiyaharap sa akin para lumaban. Partida! Kahit tutuin pa ako dito, pero pilang para bang aspalto. Kaya kung lalamunin mo rin lang akong pilit, para nagpatiwakal to. Di sana, Syke, ang leeg mo na lang ang sinakal mo. Mas madali pa yun kumpara sa paglaban mo kay Sparrow. Yo. Pero total, napalaban ka na. Tatanungin kita, ba't di ka nalang mag-endorso ng Pansit Canton? Total, ganun ka rin lang naman. Mahilig kang magpakaanghang, magmatapang na mga salita. Mahilig kang magpo-performa, sa picture ka lang naman may laman. At sa mga hindi nakakalam, ako rin si Melokyo. Kaya tornilyo ko maluwag to. Kaya pag binaril ko ang kalooban mo, hindi mapipigilan maging konkreto ng pagkaduwag mo. At habang nabubulabog ang mga taga sa dibdib mo, ay mauunawaan mong hindi tayo magkatimbang. Parang ganyan, hindi tayo magkatimbang, parang bayag mo. At bukod sa mga banel at libag mo, ano pa ba ang ibang mga naiambag mo sa rap game na to? Para magkaroon ka ng kapal na mukha, sabihin ikaw ang harit, meron kang alipin sa pagrarap. Sa tunay na buhay, isa ka lang naman palamuning hampas lupang komedyanteng tumitira na kahit hindi niya kaaway. Mapansin lang at masabi lang na merong karir sa pagrarap. Kaya alam kong alam mo na kahit ang tanga mo ay dama mo at sakit sa bawat round na ito, sapagkat true verse ang gamit ko. Kaya hindi lang mukha mo't pangalan na mapupunit, kundi pati damdamin mo. Dahil sa gabing ito, mabibigo kang makaahon, sapagkat nalaman ng mga taong nandito kung gaano kakupal ang putang inang jakulero na to. Ay. Time! Okay, sa tingin ko, better round yung kay Syke dito. So, ibibigay ko kay Syke to kasi, yun nga, isa lang naman yung yung napansin ko dito sa round 3. Kay Sparrow, consistent yung performance niya. 1, 2, 3. So, kung ano yung pinakita niya sa 1, sa 2, yun din yung nakita kong performance level at energy level kay Sparrow. So, hindi siya bumaba, hindi siya tumaas, consistent. So, 888 ang ibibigay ko kay Sparrow dito. Kay Syke naman, ito medyo mahirap kasi 1 and 2 parehas Pero pagdating sa 3, nagkaroon ng evolution, nagkaroon ng mas effective
na references. Ang ganda ng references kasi nagbanggit siya doon ng mga battle MC that time. So sa tingin ko, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit mas naging kumonekta or mas kumonekta yung mga bara niya para kay Sparrow. Tapos yung mga punto niya, umuulan talaga ng punto dito sa first half ng round ni Nethyke. So sa tingin ko, isa rin yun sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong performance na feel ko na mas lumakas at nag-evolve yung performance ni Nethyke sa round 3 compare sa other rounds, no? Tapos sa tapatan naman, since para sa akin naging consistency Sparrow 1, 2, 3, sa tingin ko naman hindi umabot yung performance ni Sparrow sa round 3 compare sa performance ni Tyke sa round 3 kasi yun nga, ang laki ng laktaw 'di ba? 1 and 2 binigyan ko ng 7 points si Tyke. Pero pagdating dito sa round 3, bibigyan ko to ng 9 points. Kasi ang laki ng laktaw talaga. Ang laki nung nakita kong improvement. Sabi ko, putya, mas malakas to. Mas narinig ko dito yung mga hinahanap ko sa first 2 rounds. So, I think deserve ni Tyke yung round 3 is 9 points. So, bakit hindi ko 10? So, para sa akin, masyadong mataas yung 10 points sa ganong performance Feeling ko, hindi pa enough na bigyan ng 10 puntos yung ganong performance ni Tyke. Kasi, at some point meron pa din akong hinahanap na direct punches, haymakers, ayun pa rin yung hinahanap ko which is hindi ko naman nakita or napanood dito. Pero since naging effective yung mga references niya na nagustuhan ko kung paano niya ginamit yun at paano niya na-deliver, I think 9 points better, diba? So yun, 779 and that's 23 points. Sayang, 1 point lang. Diba? So, 888 para kay Sparrow, that's 24 points. Kay Tyke, 779. So, 7714 plus 9, 23. So, yun, 24 to 23. Up by 1 point si Sparrow dito, pero sobrang naging dikit yung final score. First 2 rounds, ibibigay ko yun kay Sparrow, pero pagdating sa round 3, ang laki nung lamang ni Tyke sa tapatan ng round 3. Kaya, pagdating sa final score, nakabawi kahit paano, dumikit. Sparrow, first 2 rounds, Tyke, round 3. So, that's 24 to 23. Sparrow ako dito, guys. Hindi ko alam kung sino panalo dito. Sabay-sabay natin alamin. Flip top Magingay. Yeah. Game. Ahon 4, interdivision battle. Ang boto, 5-0 para kay Tyke. Oh! 5-0 para kay Tyke. 12 years ago yung battle. Okay. Hindi na ako magbibigay. Pero, ayun, ganun ko nahatol, ganun ko bibigyan ng judgment yun. Bisiglan Mindanao Simbagsik, Mindanao Siles. Yung vote ko, i-breakdown ko lang round per round. Round per round, hindi naman masyadong nagkakalayo. Serious type na mga punchline versus humor kay Sparrow. Pare-pareha lang, pero I gotta give it to Tyke. Round 1, round 2, round 3. All they are so tight. Yo, Negativo here, Martial Camp Records, Tuesday Food, Konektado. In terms of witty jokes, punchlines, Sparrow, when it comes to reference, mga bars, delivery, consistency kay Tyke. So, maganda yung matchup nila. Pero tumatak sa akin yung yung delivery ni Tyke sa kay mga rebats niya. So, okay. Si Tyke yung bench. Download Cruiser Hour. Parehas mabibigat yung mga MCs. Ngayon, si Sparrow. May mga parang si Sparrow na alam natin na mabigat din. Pero makikita naman sa delivery, sa consistency, tsaka sa laman ng mga lyrics ni Tyke, mas malalim. Tsaka ang galing din ng mga rebata niya, kaya binigay ko yung boto kay Tyke. Batang X, A-Plan, Caliburak Battle. Parehong malupit. Iba yung styles. Pero all 3 rounds binigay ko kay Tyke kasi parang mas mabigat yung mga bars niya na nakita. Papa yung mga unit FMCC kaysa dito. Pareha sila
magaling eh. Kaso yun, mas naiintindihan ko yung kay Tyke. Kaya mas gusto ko yung mga reference niya. Kaya round 1, 2, 3, Tyke. Okay. So, ako lang ang bumoto kay Sparrow sa battle na to. So, siguro sa live nung at it was 12 years ago. So, yun siguro nung live na panood nila to ng live, baka ganun nga nung yung naging naging energy. Kaya 'di ba nga nabanggit ko nga sa inyo, parang may mga halong freestyle si Sparrow eh. Pero hindi ko na siya masyadong mention na freestyle kasi nagiging effective naman siya sa akin. Tsaka kung hihimayin mo lang siya, mapapansin na freestyle. Pero kung tuloy-tuloy mo siyang papanoorin, pwede mong sabihin na sulat eh. 'Di ba? 'Yun. Para sa akin, I'll go with Sparrow dito sa first 2 rounds, pero sa round 3, tangina na malinaw 'yun, na strike 'yun. 'Yun lang. Hindi na ako magbibigay ng mahaba pang insights dito. I think enough na yung mga nabanggit ko. Sa tingin ko, satisfied naman ako dun sa judgment ko. Although hindi kami tumama na kung sino yung panalo, pero sa tingin ko yung opinion ko, yung komento ko is nasabi ko naman ng malinaw at na sana naintindihan nyo kung paano ko binreakdown yung battle kung bakit ko binoto si Sparrow dito. Yun lang. So, shoutout Lobelia Nadwa. Shoutout Lobelia Nadwa sa request mo na to. Alam ko matagal na tong request mo, pero yun nga, nag-focus kasi tayo ng July sa alam nyo yan, mga subscribers, viewers, alam nyo naman na buong month ako nag-focus sa tournaments, kaya medyo na-delay yung mga naiwang request nyo. Pero ngayong August, isa-isayin natin ulit, okay? So yun, shoutout ulit Lobelia Nadwa sa request mo na Tyke vs Sparrow. Sana nagustuhan mo at sana nakasubaybay ka pa rin sa channel natin, okay? So kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.